Hindi na ako sumagot sa kanya at nanatili na lamang na nakatingin sa labas ng bintana. Naguguluhan ako sa mga posibleng intensyon ni Franco. Pero kung ano man yun ay siguradong delikado ako. Natatakot ako sa mga pwedeng mangyari. Ramdam ko pa din ang lakas ng tibok ng puso ko. Siguro dahil yun sa sinabi niya kanina. Madami namang nagsabi sa akin na nagagandahan sila sa akin, pero bakit tila iba ang naging reaksyon ng puso ko sa kanya? Was it because I was expecting him to say it to me? Nag-a-assume na ba ako sa kanya? Hindi pwede. Ilang araw pa lang naman kaming magkakilala. Maybe I was just confused because of what he's showing me. Baka naguguluhan lang ako sa mga pinapakita niya. Ang sabi niya ay gusto niya daw akong maging kaibigan. Pero may magkaibigan bang nang hahalik na lang basta-basta? Ngayon pa lang ay natatakot na ako sa mga pwede niyang gawin sa akin, kaya napagpasyahan kong iwasan na lang siya. Tama, hindi naman mahirap yun dahil ilang araw pa lang naman kaming magkakilala. At isa pa, mayaman ang kumagnata, kaya kailangan ko talaga siyang iwasan. Amara, we're here. Natigil ako sa pagsasalita nang marinig ko siya. Napansin kong nasa harap na pala kami ng bahay. Thanks. Pusol ko at agad na tinanggal ang seatbelt. Are you still mad? Kaya mo na ba maglakad? Nag-aalalang tanong nito, kaya agad ko din namang pinakiramdaman ang isang paa ko. Oo, kaya ko na. Salamat. Hindi na ako tumingin sa kanya. At dirdiretsong lumabas sa sasakyan niya at pumasok na sa loob ng bahay. Pagpasok ko sa pinto ay narinig ko pa ang pagbuhay niya sa makina. Nakita ko naman si Denver na naglalaro pa sa bago niyang gaming PC. O ate, nakauwi ka na pala. Di ba sabi ko mag-text ka para masundo kita sa kanto? Alam mo namang gabing-gabi na sabi nito na nakatutok pa din dun sa nilalaro niya. Okay lang, hinatid ako dito nung kaibigan ng boss ko, sabi ko sa kanya habang tinatanggal ang heels ko, ayong sumundo dito sa'yo kaninang umaga. Baka manliligaw mo yun tukso nito sa akin. Hindi no. Nagmagandang loob nga lang yung tao depensa ko. Sige ate, sabi mo natatawang sagot pa nito sa akin. Hindi na ako sumagot sa kanya at dumiretso na agad sa kwarto ko, para kunin ang tuwalya ko. Inalis ko muna ang mga make-up ko sa mukha, bago ako pumunta sa banyo para maligo. Pagkatapos kong maligo ay agad na rin akong sumampa sa kama sa sobrang pagod. Bukas hindi nakita kilala Franco. Delikado ang nagiging reaksyon ng puso ko sa iyo, at ayaw kong tuluyan na akong mahulog sa iyo. Napabuntong hininga ako sa mga naiisip ko. Alam ko namang hindi malabong magkagusto ako kay Franco lalo na sa mga pinapakita niya sa akin. Ayaw ko ding magpadala sa mga nararamdaman ko, dahil alam kong masasaktan lang ako. Mayaman si Franco kaya malamang kailangan mayaman din ang makakatuluyan niya. Magiging isa lang ako sa mga babaeng naging koleksyon niya, kapag nahulog ako sa patibong niya. Itinigil ko na ang pag-iisip dahil kailangan ko ng matulog dahil may pasok pa ako bukas. Kinabukasan ay maaga akong nagising para pumasok sa trabaho. Malaki ang pasasalamat ko dahil walang Franco ang bumungad sa akin ng maaga. Teka, bakit ko ba naiisip ta? Am I expecting him to fetch me? Diyos ko, mababaliw na ata ako. Maganda naman ang naging takbo ng umaga ko. Not until lunchtime came. Good noon. Malakas na bungad ni Franco pagpasok niya sa loob ng opisina ng boss ko. Hanep, andito ka pa rin. Di ka pa bababalik sa Korea? Tanong sa kanya ni Sir Adrian, at binaba ang binabasa nitong magazine. Ano bang pakialam mo sa mga lakad ko ha, Valencia? Ako ang magde-decide kung kailan ako babalik dun, sagot naman nito. Sinadya ko talagang wag siyang pansinin, pero hindi ko pa din mapigilan ang makinig sa pag-uusap nila. Aba, dati lang parang enjoy mong lumabas-labas sa bansa Ba't ngayon parang ayaw mo na ha? Pang-asar sa kanya ng boss ko, na tila ba may ibang ipinapahiwatig. Wala ka na dun, Adrian, kaya shut your mouth, kasi inggit ka lang dahil hanggang ngayon di ka pa rin binibalikan ng ex mo. Halos matawa na ako sa sinabing yun ni Franco. Isipin mo, matatanda na ang mga lalaking pero kung nag-asaran parang mga bata. Aba, namemersonal ka na singhal sa kanya ni Sir. Hahaha, biro lang dude. Magpapakabait ako sa iyo ngayon dahil maghihingin akong favor, usal nito. Akong ano man yan, ayoko na, nagtatampo kunyaring sagot ni Sir sa kanya.
Ipapaalam ko sana si Amara mag-lunch. Agad namang naalerto ang tenga ko, dahil sa sinabi niyang yun. Aba, bakit na naman ako ha? O ba't sakin ka magpapalim? Empleyado ko lang si Amara, pero nasa kanya pa din yun kung sasama siya sa isang tulad mo, sagot ni Sir sa kanya. Dude, what I mean is that, ipapaalam ko siya na ilalabas ko siya, kasi di ba nga oras ng trabaho niya ngayon hanggang mamayang hapon. O alam mo naman palang oras ng trabaho niya kaya wag mong kulitin ang sekretarya ko, Amara, wag kang sumama sa kanya, okay? Natatawang sabi ni Sir habang tumitingin sa akin. Natawa naman ako sa ginagawa nila, dahil para talaga silang mga bata, kaya naman ay napagpasyahan kung sakyan ang biro ni Sir. Opo sir, di po ako sasama, seryosong sagot ko, o kita mo na. Pikan na pikan naman si Franco na lumapit kay Sir at binatukan pa ito. Aray, sige batukan mo ako ulit, hindi ko talaga papayagan sumama sa iyo si Amara. Banta nito sa kanya kaya agad din naman itong tumigil. Napailing na lang ako sa ginagawa nilang dalawa, at nagpatuloy sa pagtingin sa desktop ko. Amara, pumayag ka na kasing sumama sa akin. Nagulat na lang ako nang makita ko siyang nakatayo sa gilid ko, at kinukumbinsi akong sumama sa kanya. Ha! Nauutol na sagot ko sa kanya, at nahihiyang napatingin kay Sir. Kanina mo pa ako iniiwasan at hindi kinakausap. Are you still mad? Tanong nito sa akin. Kaya ka pala nag-aaya sa sekretarya ko May kasalanan ka pala, baka may ginawa ka sa party mo kagabi. Kaya ganyan siya, matagal pa naman magpatawad yan si Amara, pang-asar na naman sa kanya ni Sir. Just please shut up Adrian. Napipiko na sagot nito, pinag-isipan ko naman ang pag-aaya niya sa akin. Gusto ko rin namang sumama, dahil gusto kong linawin sa kanya ang lahat. Gusto kong sabihin na hindi ako komportable sa mga pinapakita niya sa akin, at sana ay iwasan niya na yun. Please Amara, nagpapaawang sabi nito. Fine, mahinang sagot ko dito. Yes. Wala ka pala Adrian Pumayag yung secretary mo, asar niya sa kaibigan niya. Nagpaalam muna ako kay Sir, at malamang pinayagan niya naman ako. Feeling ko tuloy binubugaw niya ako sa kaibigan niya. Tahimik lang akong nakasunod sa kanya, habang papasok kami sa elevator. At dahil nga lunch break na madami na namang nakakakita sa amin. Naku, buti na lang madalas lang ako sa loob ng opisina ng boss ko. Dahil kung hindi baka naririnig ko na yung mga chismis nila tungkol sa akin. Ayoko pa naman ng gulo. Girl, san ka na? Kumain na tayo. Narinig kong nag-beep ang cellphone ko, at agad ko din namang tinangnan kung sino yon. Si Elise pala. I'm sorry bes, di ako makakapag-lunch ngayon kasama ka. Inaya ako ng couple na Franco. Reply ko sa kanya. Wow, pinagpapalit mo na ako dyan Namimahasa na ata yan si Sir Franco, pero anyways galingan mo. Galingan? Saan? Who are you texting? Tanong nito sa akin nang makalabas na kami sa elevator. Kung sino man yun, it's none of your business, masungit na sagot ko sa kanya. Tell me or else I'll hunt them down, sabi nito. Alam mo ang owa mo. Si Elise yun nag-aayang kumain. Alam mo ba ba't ayaw kong sumama sa'yo? Kasi nakakatakot ka, sabi ko sa kanya. What? I thought you find me handsome. Naguguluhang tanong nito. Wow, hanep ang kapal ng face, sagot ko sa kanya. Agad naman akong sumakay sa sasakyan niya, dahil hindi na ako umaasa pang pagbubuksan niya ako ng pinto, dahil hindi niya naman ako girlfriend at hindi rin naman siya gentleman. Saan na naman ba tayo kakain? Sa mamahaling restaurant na naman ba? Tapos pipilitin mo akong uminom ulit ng wine. Tanong ko rito. No, we're going to my house and you'll cook something for me, sagot nito na agad kong kinabigla. Ano? Di ba sabi mo last time wala kang maid? Ang laki-laki ng bahay niyo kahapon, at napakadami niyong servants, bakit di ka magpaluto sa kanila? Tanong ko rito. Well, yung napuntahan mo kahapon is not my house. Sa mommy at daddy ko yun. We will go to my condo, okay? Paliwanag nito sa akin. Teka, tayong dalawa lang ba dun? Kinakabahan kong tanong. Yeah, but don't worry, I won't do anything. Wala akong gagawing masama sa'yo, Pexman, sabi nito at tinaas pa ang pinky finger niya. Sa bagay hindi na ako magtataka kung madaming bahay ang lalaking ta, dahil alam ko naman na sobrang yaman nito.
Tumigil kami sa isang napakatayog na building. Pina-valet park niya yung sasakyan niya, at sabay kaming pumasok sa loob. Sumakay kami sa elevator at pinindot niya ang 25th floor. Paglabas namin ay nagulat ako, dahil isang unit lang ang nandun. So it means solong-solo niya itong 25th floor. Hanep ang yaman talaga. Wow! So sa'yo tong buong 25th floor? Namamanghang tanong ko sa kanya. Yeah, humble na sagot niya. Wow! Humble pa siya sa lagay na yan. Pumasok na kami sa loob, at hindi na ako nagtaka sa laki nito. Nilagay ko naman ang aking bag sa malapit niyang room. You can start cooling now. Nakahanda na ang mga ingredients sa kitchen. Agad naman akong sumunod sa kanya, at nakita kong ang nakahanda na ang mga ingredients sa kitchen counter. Ang ganda ng kusina niya. Napangiti naman ako dahil doon, dahil pangarap ko magkaroon ng ganito kalaki at kagandang kusina. Nakakagana kasi magluto, feeling ko nasa isang cooking show ako. Why are you smiling? Oh season ito. Wala lang, masaya lang ako, I replied. Why? Because you're with a handsome man like me. Hanep talaga. Hindi no. Ang ganda kasi ng kusina mo eh. Nakakagana magluto, feeling ko nasa cooking show ako, pangarap ko din magkaroon ng ganitong kusina sa future, sagot ko sa kanya. You're cute. Little thing makes you happy, komento nito. Little things ka dyan ang laki nga nitong kusina mo, tapos little pa yan para sayo. Ano bang gusto mong lutuin ko? Tanong ko sa kanya para makapagsimula na akong agad. What is it called again? Sinigang. Yun nga, can you cook sinigang for me? Sabi nito sa akin. Tiningnan ko naman ang mga ingredients, at para sa sinigang nga yun. Hindi ko na siya pinansin at nagsimula ng magluto, habang nakaupo lang siya sa kitchen counter. Ang bango naman yan, bulalas nito nung hinain ko na sa harap niya ang pagkain. Tinulungan niya naman ako sa pagkuha ng mga plato, dahil hindi ko naman kabisado kung saan nakalagay ang mga kagamitan niya dito sa kondo niya. Let's eat. Excited na sabi nito, habang sumasandok ng kanin. Nang tinikman niya naman ang sinigang ko, ay nakatingin lamang ako sa kanya at nag-aantay sa magiging reaksyon niya. Nasarapan kaya siya? Confident naman ako sa cooking skills ko eh. It's delicious. Nakahinga naman ako ng maluwag, dahil sa sinabi niya ng iyon, kaya naman ay nagsandok na rin ako ng kanin para sa sarili ko. Your cooking skills are great, Amara. I guess you'll be a good housewife in the future, komento nito, kaya agad din naman akong na-flatter. Housewife mo, mukha mo eh, wala nga akong boyfriend nang iinsulto ka ba, inis na sabi ko sa kanya. Kidding aside, napakasarap talaga ng sinigang mo. Kasing sarap nung dinala mo last time sa hospital. Teka, ano raw? Dinala sa ospital. Agad namang nag-flashback sa akin yung araw na sinundo niya ako sa bahay, at dumaan kami sa ospital, dahil idinaan ko kay nanay ang sinigang na ipapabigay namin doon sa taong tumulong sa amin. Dahan-dahan namang umangat ang tingin ko sa kanya, and I saw the nervousness in his face. Was it you? Tanong ko sa kanya, and I saw how nervous he is right now, sitting in front of me. What? I don't know what you're saying, Amara, patay mali siya na usel nito. Sabi mo kasing sarap nung dinala ko sa ospital last time, diba? Nanghuhuling tanong ko sa kanya. Yeah, you told me you brought sinigang, right? So I assume na kasing sarap ta nang dinala mo last time. Kinakabahang sagot nito sa akin. Don't lie to me, Franco. Hindi ka sa opisina nag-lunch nung araw na yun, sagot ko sa kanya. Why? Am I not allowed to eat outside? Tanong nito at hindi makatingin ng diretso sa mukha ko. Just say the truth, Franco, wag ka na magsinungaling sa akin na huli nakita. I was very disappointed, kasi bakit kailangan niya pang magsinungaling sa akin? Okay fine, sagot nito na parang suko na. Bakit mo yun ginawa ha? Kilala ko na ba ako dati pa? The last time I checked nung sinugod ang papa ko sa ospital hindi pa kita kilala. I didn't even know that you existed, inis na sabi ko sa kanya. I know I should have thanked you, Franco, kaya magpapasalamat ako sa iyo ngayon. Pero ang hindi ko magets ay kung bakit mo ako tinulungan. Naguguluhang tanong ko sa kanya. Naawa ako sa iyo, okay. That time during the board meeting I was there. I wasn't listening to the presentation.
Ikaw lang ang napapansin ko na balisang nagne-next ng slides during the presentation. I saw you cried in front of Adrian after the meeting, I saw him gave you some bills and when you left, tinanong ko siya bakit ka umiiyak, and he said your father was rushed in the hospital, guilty na sagot nito sa akin. Yun na nga ang hindi ko magets Franco eh. Hindi mo naman ako kilala at the first place pero bakit? Bakit kailangan mo pa akong tulungan? I was a stranger to you Franco. Hindi ka dapat basta-bastang tumutulong sa iba, singhal ko sa kanya. I'm sorry, okay. Paumanhin ito sa akin. Alam mo yung mas nakakagalit. You had so many chances, and time to tell me na ikaw yon. You even accompanied me to the hospital, pero hindi mo man lang sinabi na ikaw pala yung taong tumulong sa amin. Alam mo bang hiyang-hiya ako sa iyo ngayon? Sabi ko sa kanya. Nagawa ko lang yun because I thought you would decline it. I mean masungit ka sa akin but I really wanna help you out kasi naawa ako sa'yo. I'm sorry kung minasama mo ang pagtulong ko sa'yo, mahinang osel nito. Agad naman akong na-guilty, dahil siya na nga ang tumulong tapos ako pa ang nanimbat sa kanya. Ikaw din pa yung nagpadala ng PC para sa kapatid ko. Tanong ko sa kanya. He looked defeated and he sighed, before he nods his head. Napapikit ako dahil doon. At bakit mo naman nagawa yun ha? Nagtitimping tanong ko rito sa kanya. You told me na inuubos ng kapatid mo ang baon niya kaka-computer, that's why I gave him his personal computer, para di niya na maubos ang baon niya, mahinang osel nito. My God Franco ano bang pumapasok dyan sa isip mo? Baka kapag sabihin kong nawalan kami ng bahay, don't tell me bibigyan mo rin kami. Namamanghang osel ko sa kanya. Gagawin ko talaga yon. Sagot nito sa akin. Tumingin ako sa kanya na parang hindi makapaniwala. Nakagamit ba ang taong ta? At talagang gagawin niya yon. Nababaliw na ba siya? You're making me insane Franco please stop, reklamo ko sa kanya. You're making me insane to Amara, and I can't just stop myself from getting crazier over you, seryosong sabi nito. Binitiwan na niya ang kutsara at tinidor, dahil tapos na siyang kumain, at dinala ang mga pinagkainan niya doon sa lababo, kaya sumunod din ako sa kanya. Ano ba talagang intensyon mo sa akin? Ano bang kabayaran ng mga tinulong mo sa akin? Ano ang mga kapalit? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya, wala, osel nito. Hindi ako naniniwala sa'yo Franco, just please be honest here kasi naguguluhan ako. Singhal ko sa kanya. I said nothing. Sigaw nito kaya naman napaatras ako dahil sa takot. Kinakabahan naman siyang tumingin sa akin, nang ma-realize niyang sinigawan niya ako. I'm sorry I didn't mean to shout, paumanhin nito. Franco just tell me please. Ano bang kailangan mo? Bakit ginagawa mo to sa akin? Magkakilala ba tayo dati? Tanong ko sa kanya. Pilit ko namang hinahanap siya sa memorya ko, pero sa tingin ko ay ngayon pa lang talaga kami nagkakilala. No, it's not that Amara. Sa conference room kita unang nakita during the board meeting, paliwanag nito sa akin at naghugas ng kamay. Tell me everything, pagmamakaawa ko sa kanya. Like I said, I saw you there crying. I don't know but that time gustong-gusto ko talagang matapos na agad ang meeting na iyon, dahil gusto ko nang malaman ang pangalan mo, he said. After the meeting I approached Adrian, at tinanong ko kung anong pangalan niya. He was hesitant because he knows I was a playboy before that and he thought you'll be my next prey, but promise it's not, dugtong nito. Dun ko din nalaman na sinugod pala ang tatay mo sa ospital, that's why sinundan ko agad kita. At dun ko na pina-transfer yung tatay mo sa ospital namin, kwento niya. Teka lang, so you mean yung ospital ng mga Calcutta ay ospital niyo? Ganon ka ba kayaman? Di makapaniwalang tanong ko sa kanya. Actually it's not mine for now, sa mommy ko yun, Franco Calcutta Fontanilla is my real name. Pero yung ospital na yun ang magiging akin rin soon, dahil ako naman ang magmamana, kwento niya. Hindi ko alam anong nangyayari sa akin Amara, pero nababaliw ako sa'yo, seryosong sabi nito at tumingin sa akin, kaya agad naman akong kinabahan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko rito. I always think about you. Especially at night.
Gustong-gusto kitang makita araw-araw, you're the reason kung bakit di ako makapunta dun sa business trip ko sa Korea. Ilang beses na akong napalunok dahil sa mga pinagsasabi ng lalaking ta, I'm trapped. Franco, parang tama nga ang sinasabi mo, nababaliw ka na ata, please tama na, kinakabahang usal ko sa kanya nung palapit siya ng palapit sa akin. I like you, Amara. Naramdaman ko ang refrigerator sa likod ko. Na-trap na talaga ako. Nilagay niya ang dalawang braso niya sa magkabilang gilid ng ref, kaya na-stuck ako sa gitna. And knowing that he has a perfectly built body, alam kong mahihirapan akong makawala sa kanya. Ano ba yang sinasabi mo? Nababaliw ka na talaga, Franco. Total na sabi ko sa kanya. Ramdam na ramdam ko na ang init sa pisngi ko. Nangangatog na ang mga tuhod ko, at parang may kung ano sa loob ng tiyan ko. Baka mabaliw na rin ako sa sinasabi ng lalaking ta. I said I like you. Aba, hanep, inulit pa talaga. Baka pinaprank lang ako ng lalaking ta. Pero bakit ba ang seryoso ng mukha niya? I composed myself bago buong tapang na sinalubong ang mga tingin niya. Hinding-hindi ako magpapadala sa lalaking ta, dahil alam ko na anong habol niya sa akin. Mali ang nararamdaman mo, Franco. Hindi mo ako gusto. Gaya nga ng sabi mo, di ba, naawa ka lang sa akin. Awa lang yang nararamdaman mo, Franco. Or baka na-challenge ka lang sa akin dahil hindi kita pinatulan. Maybe it's your first time na na-turn down ng isang babae. Maybe it's just your ego, Franco, hindi mo talaga ako gusto. You were just confused about your feelings, buong tapang nasabi ko sa kanya. Sobrang kaba na ang nararamdaman ko ngayon, pero kailangan kong sabihin sa kanya yon. Wala pa akong naging kasintahan pero alam ko kung anong nararamdaman niya ngayon. Yung mga mayayaman mahilig sa mga challenge yan, kaya naman ganun na lang ang kagustuhan ni Franco na mapansin ko siya. I wish ganun na nga lang ang nangyari, Amara, pero hindi ganun ang nararamdaman ko. Seryoso pa din ang mga mata niya, at amoy na amoy ko ang mabango niyang hininga. Konting-konti na lang talaga, ay susuko na ang mga binti ko sa sobrang kaba, baka mauna pa akong mabaliw dahil sa lalaking ta. Hindi mo pa naman nararanasan ang magka-boyfriend, kaya wag mong pangunahan ang nararamdaman ko sa iyo, Amara. Napalunok ako dahil sa sinabi niyang yun. Hindi mo talaga ako gusto, Franco. Imposible yun dahil isang linggo pa lang tayong magkakilala, sagot ko sa kanya. That time, Amara, if I like you, I like you. If you're in my shoes right now, you'll probably guess how much I wanna ravish that lips of yours right now. Nagulat ako sa sinabi niyang yun, kaya naman agad akong na-alerto at agad na tinakpan ang mga bibig ko, gamit ang palad ko. Hanep, baka halikan na naman ako ng lalaking ta, namimahasa na talaga siya. I won't kiss you right now, I promise. Pero baka next time, he said while winking at me. Mababaliw na ata talaga ako sa lalaking ta. Gusto ko lang sanang linawin yung mga bagay na pinapakita niya sa akin, pero di ko naman ini-expect na sasabihan niya ako ng ganon, hindi naman ako fully convinced na may gusto talaga siya sa akin. Aalis na ako, may trabaho pa ako, paalam ko sa kanya, at agad na tumakbo sa couch at kinuha ang bag ko. Thanks for the meal, Amara. Ihahatid kita pabalik sa office, aya nito sa akin. Wag na, dito ka na lang, I need some time to think. Hindi pa nade-digest ng utak ko ang sinabi mo kanina, kaya please understand, sabi ko sa kanya. Sus, kinikilig ka lang ata biro nito sa akin at ngumiti pa talaga, hanep. Anong sabi mo? Hindi depends ako. Ang pula mo kaya kanina. Pero sige, kunyari di ko nakita. At talagang nang-asar pa ang loko. Parang wala siyang sinabi kanina halos ako nga mababaliw na ako sa pinagsasabi ng lalaking yun. Hindi talaga siya maganda sa sistema ko, kaya kailangan ko siyang iwasan. Pumasok na ako sa elevator, at agad na bumaba. Nag-abang agad ako ng taxi para makabalik na sa opisina. Oh, you're already here, kamusta ang lunch niyo ni Franco? Tanong sa akin ni Sir nang makabalik ako sa opisina. Okay naman po, sir, ilang nasagot ko sa kanya. Mukhang okay nga, tawa naman ni Sir. May ideya kaya siya sa nangyari. Baka naman kinwento na ng kumag na yun yung pinag-usapan namin. Hindi na ako makapag-focus sa trabaho ko buong maghapon. Nagpapasalamat na rin ako, dahil konti na lang rin ang mga gagawin ko.
Kinahapunan ay inaya akong lumabas ni Elise, kumain daw kami sa food court ng mall, kaya pumayag na lang din ako para makapag-unwind. Ang lalim ata ng iniisip natin Tanong nito sa akin habang sumusubo ng ice cream. Ha, wala no, giit ko sa kanya. Sus, kwento mo na. Ano na bang status nyo ni Sir Franco? Hanep talaga tong babaeng ta. Nage gets agad. Yun na nga sabi ko. Bakit ano bang nangyari? Inaya niya kasi akong mag-lunch kanina Tapos dinala niya ako sa kondo niya. Hindi dun sa mansion na pinuntahan natin last time. May sarili pala siyang kondo, kwento ko. OMG, tapos ikaw ang ginawa niyang lunch. Don't tell me you did it with him na. Parehas naman kaming nagulat sa tanong niya, kaya agad akong tumayo para batukan siya. Bruha, hindi. Anong tingin mo sakin? Sabi ko sa kanya. Biro lang kung makabatok naman tawagas. O tapos anong nangyari? Yun na nga bes. Nadulas kasi siya habang kumakain. Nasabi niya sakin na siya pala yung taong lihim na tumutulong sa amin. Tapos tinanong ko naman siya kung bakit niya ginagawa yun. O tapos, ayon nga nilinaw ko lahat tapos bigla niya ba namang sinabi na may gusto siya sakin. Pahina ng pahina ang boses ko, habang sinasabi iyon sa kanya, adik ka din talaga, natatawang sagot nito. Alam kong hindi siya naniniwala sa akin, pero nang makita niyang seryoso ako at di pa din nagbabago ang reaksyon ko, ay nanlaki naman ang mga mata niya. Hoy babae, seryoso ka ba? Di makapaniwalang tanong nito sa akin. Tumango naman ako habang nagpapatuloy sa pagkain. Delikado yan. Bulalas niya. Alam ko. Alam kong napakadelikado.